Amen. O purihin natin ang Panginoon, tayong lahat ng mga bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Aleluya, mabuhay ang Panginoon. Aleluya, mabuhay ang Panginoon. O purihin natin ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Aleluya, mabuhay ang Panginoon. Aleluya, mabuhay ang Panginoon. Aleluya, mabuhay ang Panginoon. Aleluya, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Sa pagkakataong ito, hilingin natin ang tulong ng ating mahal na Ina, ang panalangin niya, ang patnubay niya, at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nag-aalaga sa may sakit at ang mga may sakit. Pakisama sa dasal sina Yonsha, Teresita, Evelyn, Lona, Sister Terry, Lerma, Remy, Roger, Julie. Ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal. Pakundangan kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo,
kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoon Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na walang batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanyang sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay karugtong ng ebanghelyo natin kahapon. Obvious ba? Nagkamali nga ako ng basa. Kaya maganda po na balikan natin yung
nauna dito para mailagay natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayon sa tamang konteksto. Nauna rito ay sinabi ni Kristo kay Pedro ang magiging misyon nito at kung papaano ni Pedro mapaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Now, shortly after this, ay yung eksena nga po sa Ebanghelyong ating napakinggan, kung saan mabilis namang tinanong ni Pedro si Kristo kung ano naman ang mangyayari kay Juan. Mahirap pong malaman kung ano ang motibasyon ni Pedro sa kanyang tanong. Kung siya ba ay curious lang sa kung ano ang magiging misyon ni Juan, kung siya ba ay concern lang kay Juan sa pupwede nitong maging kamatayan, o kung siya ba ay naiinggit lamang kay Juan. Mahirap pong malaman kung ano sa tatlong ito, at least, ang motibasyon ni Pedro sa pagtatanong kay Kristo kung hindi sumagot si Kristo. Si Kristo na nakababasa ng kalooban ng tao sumagot. At ang sagot ay hindi naman, okay Pedro, curious ka ano? Okay Pedro, concerned ka kay Juan ano? Hindi ganun ang sagot ni Kristo kay Pedro. Sa halip, ang sagot ni Kristo kay Pedro, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa'yo? Sa mas diretsyong salita, pakialam mo. Grabe, di ba? Kasi nga, naiinggit si Pedro. Yun ang nakita ni Kristo na nilalaman ng puso at isip ni Pedro. Kaya sinopla niya agad ito sapagkat ayaw ng Panginoon na naiinggit tayo. Sapagkat mayroon tayong sariling buhay. At higit pa dito, mayroon tayong sariling misyon. Hindi ko naman po sinasabi na maging indifferent o mawala na tayo ng pake sa buhay ng iba. Pwede tayong makialam sa buhay ng may buhay kung ang layo natin ay tumulong o magmalasakit. Pero kung makikialam tayo sa buhay ng may buhay at ang pinakamotibasyon natin ay inggit, selos, ay hindi tama yan. Sapagkat alam naman po natin ang pinaka-epekto ng inggit at selos. Lungkot, uncontentment, galit, inggit, tampo, which are very debilitating. Those can weaken us. Manghihina tayo dahil sa mga emosyon na yan. Babagal ang ating paglalakbay sa buhay, ang ating development, ang ating growth. Dahil sa mga damdamin na yan. Pag nagkaganon, papaano na ang ating sariling buhay na dapat ay gumagana, umuusad? Papaano na ang ating mga sariling mga talento na dapat ay na-appreciate natin? At higit sa lahat, papaano na ang purpose ng ating buhay at ng ating mga talento? Yun ay ating mga misyon na dapat gampanan sa mundong ito. Mababaliwala ang lahat ng ito kung paiiralin natin ang ating inggit sa ating kapwa-tao. Kaya pansinin po ninyo kung ano yung sinabi agad ni Kristo kay Pedro matapos niyang sabihin, pakialam mo, parang ganun yung sinabi kasi. Ano ang sabi niya pagkatapos nun? Sumunod ka sa akin. Na para bang, Pedro, dito sa akin ang tingin. Sa akin. Focus lang. Sa misyon na binigay ko sa iyo. Huwag mong kainggitan ng iba. May plano ko para sa bawat isa. Isipin po ninyo kung hindi ito pinakinggan ni Pedro. Kung hindi siya tumigil ng pagkukumpara
ng kanyang sarili sa iba. Sige nga, sa palagay ba natin, maabot niya yung narating niya? Sa palagay ba natin, mapapanguluhan niya ng maayos ang simbahang ito? Sa palagay ba natin, maipapalaganap niya ng mabuti ang mabuting balita ni Kristo? Sa palagay ba natin, mamamatay o papatayin si Pedro ng may malalim na kagalakan, knowing that ang misyon ay binigay sa kanya ng Panginoon ay kanyang nagampanan? Hindi mangyayari yan kung pinapagharian ng inggit, ng selos, ang kaniyang kalooban. Lahat masasayang. Kasi kapag tayo naiinggit, nagseselos sa isang tao, mauubos sa ating panahon sa pagkukumpara. Na may mga kasunod na tanong, bakit siya ganon? Bakit siya meron? Bakit sila meron? Bakit ako wala? Mauubos ang ating panahon sa kakatanong dahil hindi naman lahat ay sasabihin sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, ang sinasabi dito kung isusulat lamang ni Juan, ang lahat ng mga ginawa pa ni Kristo, ang lahat ng mga sinabi pa ni Kristo, kulang ang buong daigdig o mundong ito. Lalo pat hindi sasabihin sa atin ng Panginoon ang kanyang rason kung bakit yung iba may ganito, kung bakit tayo wala, kung bakit yung iba may ganon, kung bakit tayo wala. Dahil i-entertain niya ang inggit natin na hindi naman dapat na maramdaman natin. Kukonsintihin niya ang selos natin na dapat ay wala sa puso at sa isip natin. Makakalimutan natin ang mga blessings natin. Isipin po ninyo, nakalimutan ni Pedro. Siya ang ginawang leader ng mga disipulo. Nakalimutan ni Pedro na sa kabila ng marami niyang mga pagkakamali, ang pinakamatindi ay yung pagtatatwa niya kay Kristo, hindi lang makaisa kundi makatatlo, binigyan pa rin siya ng chance ni Kristo. Hindi sinabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, pakarami mong pagkakamali. Buti pa si Juan na natili sa paanan ko kahit na ako'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Buti pa nga si Juan, unang maniniwala kaysa iyo. Siya na ang gagawin kong pinuno ng simbahang tinatag. Hindi Hindi na bago yung plano. Siya pa rin talaga. Hindi niya yun nakita. Sapagkat na-focus siya kay Juan talaga. Yun din ang isasagot ng Panginoon sa atin sa ating mga tanong. Sumunod ka sa akin. Mag-focus ka sa buhay mo, sa blessing na meron ka, at sa misyon na ibibigay ko sa iyo. Dahil tandaan po natin, tayo nabubuhay sa mundong ito nang may misyon na dapat gampanan. O ayan, mamaya lang gabi, sisimulan na natin ang pagdiriwang ng Pentecostes. Ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang pangunahing agent kapag kinukumpilan tayo. Hindi ko alam ang eksaktong ibig sabihin. Kapag kinukumpilan tayo ay tinatapik tayo. Sabi ng iba, sinasampal pa. Pero ang isa sa pakahulugan ko para dyan ay ginigising tayo. Uy, gising. Gising. May mission kang dapat gampanan. Hindi ka basta Kristiyano lang. Your light should shine before men. Lahat tayo may mission na dapat gampanan. And we can be running out of time. Kung hanggang ngayon ay hindi natin ginagawa yan dahil nakafocus ang pansin natin sa mga kapwa-taong kinaiinggitan natin, pinaparisa natin, ginagaya natin, pinapantasya natin na sana kung anong meron sila tayo meron din.
We can be running out of time. Marami tayong pagkakataon na masasayang. Ako po, alam ninyo, ang tagal akong nagkumpara ng sarili ko sa iba. Sa mga classmates ko, nag-aaral ako sa St. Paul. Sa St. Paul, maraming nag-aaral na mayaman doon dati. Hindi naman kami mayaman. Sa mga kaibigan ko, at sa mga kapatid ko, particular yung pangalawa, kay RJ. Kaya, sa matagal na panahon din, siguro mula elementary, batang-bata pa hanggang sa bago matapos sa high school, ganun kahaba yung panahon na may mga ginagawa ako na hindi ko naman dapat ginagawa. Halimbawa, nagdadamit ako ng mga damit na hindi naman bagay sa akin. Kasi yun ang nakikita ko sa mga taong kinainggitan ko. Pilit akong sumasayaw. Nasayaw. Uso natin yung hip-hop. Kahit di naman kalambutan ng aking katawan. At dahil magaling mag-basketball si RJ, pinilit ko talaga na maging magaling na basketball player. Kahit naman hindi ako natural na athletic at shooter. Kaya, alam niyo, sa mahabang panahon, sinasabuhay ko ang buhay ng iba. Kaya ang nangyari, late bloomer ako Late bloomer ako pagdating sa aking self-identity, yung mga talents ko, late ko na din na-discover. As a result, sa mahabang panahon din, matindi ang pagiging mahiyain ko. Insecurity, inferiority. So anong epekto niyan? Lungkot, inggit, selos, tampo. O diba? So sa mahabang panahon talaga, naranasan ko ang pangit na debilitating effects of envy and jealousy. Abay, tanungin niyo mga magulang ko, mga kapatid ko, kahit yung mga kaibigan ko very close sa akin at nakita yung development ko, ibang-iba ako ngayon. Marami sa kanilang hindi makapaniwala na ginagawa ko, ang mga ginagawa ko ngayon. Ang layo. Ang layo. At yung inggit, yung selos, magpiprik lang sa akin, konti lang. Ang bilis mawala. Honestly, ang bilis mawala. Mas madali pa rin sa akin ngayon ang maka-appreciate. At tulad ng isang araw, may nag-send sa akin, yung pare, nagmimisa ng Latin. Tinignan ko, ang galing. Galing nito Kanta ng boses Okay pala yun And I really want na pag nakita ko siya, kasi wala akong number niya, lapitan ko siya, sabihin ko sa kanya, galing Totoo. Hindi ako kaplastikan yan. Napakadali para sa akin yung ganon, yung pumuri ng tao. At yun ay dahil, hindi ko naman sinasabing perfect na, pero nagiging masaya na ako para sa sarili ko. At mas madaling maging masaya para sa ibang tao pag ganito ang disposition mo. Kaya, pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sundan mo ko. Follow me. May sarili kang buhay. May sarili kang misyon. And therefore, may sarili kang path na dapat ay tahakin. Di ba ang sabi, kapag naglalakbay tayo, travel light. So that we can be able to travel far and fast. Ganun din po sa buhay. Pag tayo naglalakbay, at tayo talaga naglalakbay, huwag tayong naglalakbay na walang paroroon. Dapat
Alam na natin ngayon pa lang ang dapat nating gampanan ng ating misyon. Huwag na natin gawing komplikado ito, ha? Halimbawa, asawa ka, edi maging responsable, mabuti, mapagmahal asawa ka. Maging mabuti, responsableng anak. At tingnan din natin kung paano tayo makatutulong sa iba. Sapagkat parte tayo hindi lamang ng isang maliit na pamilya, kundi ng mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. Huwag masentro ang mga ginagawa nating mabuti sa ating pamilya. Meron tayong misyon na dapat nating gampanan at yun ang ginagawa natin sa araw-araw na bumabangon tayo at naglalakbay. Dapat meron tayong tiyak na patutunguhan. Dapat may direksyon ng ating buhay. At sa ating paglalakbay, we have to travel light. Hindi tayo dapat magbitbit ng mga bagay na hindi kailangan. At sinisigurado ko po sa inyo ng isang bagay na hindi kailangan ay ang inggit, ay ang selos. Alisin natin yan sa ating lukbutan, sa ating kalooban. Dahil pababagalin tayo niya. Aalisin tayo sa tamang direksyon niyan. Hindi natin magagawa, mafulfill ang ating misyon pag ganyan. Hindi rin tayo mabubuhay ng masaya pag ganyan. Huwag po kayong mag-alala. Lahat naman tayo nakararamdam ng inggit. Lahat. Sigurado ako, lahat may prick ang selos, may prick ang inggit. Basta, huwag nating entertain, huwag nating papapasukin sa kalooban natin. Wag. Temptation lang yan eh. Pero wag nating i-entertain. Kapag nakararamdam tayo ng inggit, lagi nating iisipin that we are different from every Juan. That God loves every Juan. Huwag tayong maging parang si Pedro na ikukumpara ang ating sarili and therefore maiinggit kay Juan. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon. Ang biyaya ay hindi parang isang pizza pie na limited lamang ang slices. Na kapag may kumuha ng isa, mauubos na. Bilisan mo dahil napag-uubos. Hindi ganun ang buhay. There are enough blessings for every Juan. Tandaan natin yan sapagkat mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababa. Walang mapag-iiwanan. Kung tayo napag-iiwanan ng sino mang Juan, ay malamang sa may inggit at selos sa ating kalooban. Alisin natin yan. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, humihingi ako ng tawad at pasensya sa mga pagkakataong nagtampo, nagalit ako sa iyo, at nalungkot ako dahil hindi ako nakukontento sa kung ano ang meron ako.
Panginoon, pasensya na. Nakalimutan ko o hindi ko pinaniwalaang mahal mo ko dahil anak mo rin naman ako. Patas ka. In fact, mas nandoon ang atensyon mo sa mga pinaka-nangangailangan ng tulong mo. Dapat ko lang talagang malaman na iba ang tinatahak ko at iba ang timing mo para sa buhay ko. Tulungan mo po akong panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Hindi mo alam ang pinagdaraanan ng iba. Basta dapat ang malaman, mahal ka ng Diyos. Kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, kung hindi ka magseselos, kung hindi ka maiinggit, kung maniniwala ka na may magandang plano ang Diyos para sa iyo, hindi ka na pag-iiwanan, hindi ka nakakalimutan ng Diyos, naiinggit ka lang. Tingnan mo siya, paniwalaan mo siya na mahal ka niya. May sarili kang buhay, may sarili kang blessing, may sarili kang mission. Mag-focus ka doon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang alak na ito sana'y pagpalain mo ang kaligtasang handog mo'y makamtan ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak
alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumaos kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat si Kristo ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birang nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po sana ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal o mga kakilalang yumao. Pagdasal natin sila.
Pakisama po sina Joyce, Louie, Connie, Joselito Persico, Diosa Miguel Arsenio Sergio, Tionca Maria, Jose Relito Erickso, Goring, Benjamin Nelly Orius, Ada Dante, Luisa Emer, Enrique Rose, Elsie, Gorio, David, Alfredo Mark, Ricky, Sally, Rodolfo, Alan, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na bira ng lasalatang ina ng Diyos sa sanusayang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan samantalang aming pinananabikan at pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Espiritu. Ng
sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sumasakin ang Panginoon upang ipayan ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon. Sinunya ako upang ipahayan sa mga bihag at tapi. Sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipayan ang gagawin. Pagliligtas ng
sa mga dukha at habag. Ang mabuting balita sumasa akin, ang Espiritu ng Diyos sumasa akin, ang Panginoon, upang ipayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon sumasa akin, ang Espiritu ng Diyos sumasa akin, ang Panginoon, upang ipayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahama, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inaliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, may maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, kasama rin ang mga kasama natin through online broadcast of this Mass, at sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagbibigay ng kanilang tulong diretso sa ating GCash and bank account ng ating parokya. Maraming salamat po dahil sa inyo, nakakalikha tayo ng nakakalikha ang Diyos ng maraming mga milagro sa pamamagitan ng kabutihang loob ninyo sa iba't ibang mga pamayanan, sa iba't ibang mga simbahan at parokya at institusyon na ating natutulungan. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.